Alright guys, ayan 8,000 na tayo. So naka-indicate na yung ating oil change. Alright, ayan. So kailangan natin siyang i-change oil. Good morning, so ito si Max. Ayan, ito yung nagamit natin pang hanap buhay. So yung udo natin is 8,000 na. Ayan, 8,000 na ang udo natin. So naka-indicate na dito sa ibabaw na oil change. So change oil na natin siya ngayon. Alright, so ano ba makailangan pag mag-change oil? Of course naman, langis. Ayan, langis. Tapos drain pan. Ayan, kunwari lang yan, drain pan natin, no? O, drain oil. Tapos kailangan natin ng 12, tsaka ano bang size yung dito? Strainer to dito. Tingnan natin anong size. I forgot, I think 14 or ba 16 or 17. Ayan, 17. So kailangan natin is 17. So ngayon, yung pag-change oil natin guys, is depende sa inyo. Kung dito lang buksan ninyo, pwede naman kasi dito lang bubuksan guys, pwede din doon sa kabila. Sa kasa nga ginawa nila, ang ginawa nila sa kasa guys, kung saan natin to binili, yung iba dito hindi natin tinanggal yung dito sa drain plug, hindi natin tinanggal, no, dito na lang tinanggal nila. So ganun sila nag-perform sa change oil, pero nagdepende pa rin sa atin yan. Ngayon, before natin babaklasin yung doon guys, kahit saan doon sa dalawa, luluwangan mo to para yung langis, pag babaklasin niya, yung flow ng langis continue, ito luluwangan mo to. So ngayon, dito yung drain plug niya, okay? Ito nakita niyo guys, ito yung drain plug niya. So hindi tayo pwedeng mag side stand or mag center stand, okay? Kailangan mag side stand para maka-access natin to, para paglagay natin ng lagayan ng langis dito, magkasya kasi nandito to, okay? So let's do it now guys. Okay, so tanggalin na natin to gamit ng 12mm. So ginamit ko, nag-prepare ako ng malaki guys, pang 12 liters. Pero meron tayong pang 1 liter. So pang 1 liter na lang para makita natin makita niyo yung langis, no? Dali guys. Punasan ko muna yung ating ano. So ang gamit natin guys is motol guys, no? So kailangan natin, di ba naka side stand tayo guys, kailangan natin itayo para dadaloy ang langis. Yan. Ngayon kung mag-change oil kayo kasi tandaan nyo nga mayroon tayong washer. Mayroon tayong washer. So ang washer natin, yan, ito. Kailangan kailangan maibalik to. Kaya pag tanggal mo sa drain plug, titingnan mo dito kung yung washer nandiyan pa ba o nalaglag. Katulad nito, nalaglag yung washer natin. Water base tayo nga ano, ayun oh. Smooth pa guys, pwede pa siya gamitin. Okay? Ibalik na natin yung ating drain plug. Nilagay natin ulit yung ating washer, no? Huwag kalimutan, kailangan may washer lagi. Kasi yung washer guys, para siya yung nagsisilbing gasket kasi naiipit siya sa bolt. Yung pitaktuhan lang guys, kasi pag magamit itong mahabang katulad nito, extension o mahabang ano, handle sa ratchet natin, mapwersa na to guys. Tapos 12 yung bolt na iano natin, higpitan, okay? So kailangan alalay lang yung paghigpit. So punta tayo sa kabila, buksan natin sa kabilang side. Guys is 17, no? Dito yung ano natin, strainer natin. Strainer or filter, no?
So ito yung strainer natin or ating, kailangan check natin to guys para malaman natin kung gaano ka dumi na ang filter natin. Kasi dito naiipon yung mga dumi na galing sa ating engine, okay? So ayan. Punasan lang yan, malinis na yan. Tapos, kasi naka side stand tayo, di ba? Pwede mo siya atakin kundi papunta dito. Tap mo yan. Tanggal mo yung ano. Tapos i-side mo. Dito kasi tumutulo siya. Alright. Okay. So, mabigat natin. Ibalikin natin. Yep. Tuloyin muna natin konti. Kahit konti lang. So ang ganda ng langis guys kasi hindi siya malapot. Nakatakbo na ako ng mga almost 3.5, no? Pero ang langis natin is no? Masyado siyang malambot pa siya. Pwede ka pa hindi mag-change oil, okay? So hintayin muna natin, tuloyin muna natin 'to. Punasan muna natin yan. Kumuha ko ng tissue para pampunas. Ay, papasok ka bebe? Ay, very good. Tapos yung posisyon nito, ganyan ha. Ganyan guys. Kasi ito siya ang didikit dito. Tapos itong rubber ang didikit doon sa loob. Ayan, posisyon, no? Ito yung tamang posisyon, no? Hindi ganyan, no? Hindi ganyan. Ganyan. Okay? Yan, yan. Ito yung tamang posisyon. Ginawang race car yung kalsada tong kotse na yun, ha? Sino ka man, pare, hindi to race car, ha? Pag higpit, tama-tama lang din, no? Tsaka mo nahigpitan yan kapag alam mong tutulo. Hindi yan maubos. So, daan na tayo. Ito yung nakuha nating langis dito ng area, okay? Connection, no? Doon, lapas lang yan. Kaso guys, kaso lang sipin, naka side stand tayo. So, yung ibang langis, hindi siya madidrin doon sa ibang side. So, kailangan din natin baklasin to para malilinisan natin yung filter. Okay? So, tapos na. Maglagyan tayo ng langis niyan. So, ito yung ating embudo. So, kailangan natin na mag-embudo. So, dito yung drain. Dito tayo mag-refill. Tapos, before ka maglagay ng langis, make sure muna, punasan muna to. Baka may mga dumi. Tapos, pasok doon sa imong engine kasi dito, napuputikan to guys eh. Minsan nasa motor natin yung putik. May linisan natin yan. Kakalinis ko ito kahapon tapos siyempre nagbiyahe. Ay, dumi na naman. Punasan muna yan. Tapos make sure yung bodo natin malinis. Yung bodo natin. Yan. Diba? Okay. Tapos simotol ang gagamitin natin. Ngayon guys, di ba sabi doon sa sa mga ibang mekaniko or sa dealer na ang gagamitin dapat yung pang Honda lang. Hindi naman ganoon guys. Hindi ibig sabihin nga kay Honda ka, Honda lang talaga yung gagamitin ng mga langis. Hindi ganoon. Para malaman nyo guys, magbasa kayo sa manual, no? Sinabi lang nila for Honda, pero pwede ka gumagamit ng ibang langis basta yung specification ng langis ng Honda parehas dito. Ito guys, ito yung standard. Makita mo sa likod, meron siyang paano to basahon, GISO, SAE, EPI, American Petroleum Standard Institute. Tapos yung SAE, standard American engineering yata, something ganun, hindi ko nakalimutan ko guys eh. Basta yung langis na gamitin mo, wala, 10W40 siya, yung sa Honda. Pwede ka gumamit ng 10W40 pero kahit mababa konti nito, basta yung langis na gagamitin mo, wala, pang scooter siya, pero yung standard pasado siya, no? Hindi ibig sabihin ko Honda ka lang, no. Kahit anong langis, basta yung specification halos pagkaparehas, basta ka na parehas, pero kung hindi parehas, okay lang yun. Kung kuwari ito, 10W30, 10W40, pwede ganun. Basta pasado yung langis na yun sa standard. Meron siyang MB dito guys. Kung basahin mo 'yung langis, meron siyang nakagay MB. Saan to? Ito, GISO MB. Ay, di pa makita sa camera. Sorry. Kasi parang meron guys, no? So ang gamit ko guys is motol. Nasa sa atin naman yan eh. Kanya-kanya naman yung na ay ito maganda. Dito sa inyo yung guys. So
So Motol yung gamit ko. Ang gamit ko sa mga motor ko guys, Motol, Liquimoli, Motorex. Yan. Hindi pa ako gumagamit ng another ibang brand, okay? Kahit yung TMX ko, ano yun? Kung hindi Liquimoli, Motol. So commonly, use ko is Liquimoli, tsaka ano, ito Motol. Ayan. So 1 liter ilagay natin. Hindi 8 liters ilagay natin. 8 ml para tayo. Yan guys, tingnan yung ano ng ano. Upya, apaw. Yun o. Tingnan lang natin guys. Yun. So yun guys. Kaya anong motor, pwede kaya ng langis. Basta yung standard ng ano langis magkatulad. Saka yung pasado siya sa API, SAI, GISO, EB. May mga meaning yung guys. Yung AP, American Petroleum Institute, tapos yung SAI, standard American Engineering. Kung hindi ako magkakamali, kung hindi ako mali guys, if mali ako, sorry. Basta may meaning, nakalimutan ko lang kasi guys. Alright, so dyan na tayo mag-change oil. Fix natin gagawin, after change oil natin. Of course, paglagay natin ito, kailangan linis. Kahit hindi masukatin yan, okay lang yan kasi alam naman natin na 800 talaga yung nilalagay natin. Except kung yung galing sa factory, kulang. Alright, done. So next natin gawin guys is i-receipt natin yung ating udo setas. Set tayo ng 3,000. Okay? Good morning guys.